Eto na, makipagkwentuhan na tayo. Magandang umaga muli, Benji Liwanag po, inyo nakakapiling. Nasa linya na po natin, walang iba kundi si Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villaraman, tagapagsalita ng Task Force El Nino. Sir, good morning! Magandang umaga, Sir Benji. Magandang umaga sa iyo mga taga-subaybay. Una, kamustahin ko lang kayo, no? Kamusta na ba kayo, Asek? Okay naman ako, Sir Benji. Yeah. Wala naman nagbago. Busy-busyhan pa rin po. Yan, very good. Eto, no? Kaliwat kanan na yung epekto nitong El Nino, no? Napakatindi ng init na dala ng pinagsamang El Nino ng panahon at panahon ng tag-init. Oh my God, talagang grabe. Samot-saring epekto na binubungan nito tulad nung pagpapalya na nung mga tinatawag nating power generations plant. Ano po yung hakba na ginagawa ng Task Force El Nino para hindi humantong sa malawakang power outage? Ito pong ang sitwasyon. Opo, maganda pong pag-usapan yan, Sir Benji, kasi ang dami nga pong nagtatanong sa akin na bakit po sa kabila daw ng abiso o ng pagtitiyak ng Department of Energy nangyari yung aberya nung past few days nitong linggo. So, maganda po kasing ilagay sa perspective o sa konteksto po yung nangyari. So, pag sinabi po ng Department of Energy po na sapat po yung supply ng kuryente at hindi po hahantong sa crisis o kaya magkakaroon ng rotational brownouts gaya po nung nangyari po nung 1990s o of recent memory ng mga 2010 po, yung mga tig-isang oras. Ano po, tama naman po sila. Pero po kasi yung nangyari po, yung mga hindi po talaga na-predict o yung unforeseen. Gaya po nung nangyari sa pagdilaw, yung pong boiler tube po na kailangan pong kumpunihin, yun po ang isa sa mga dahilan. Okay. Pero naman po dun sa mga power plants po na nag-offline, sa ano po sila umaasa? Hydro power po sila. So yun po yung tubig na nag-generate na mga dam po. So yun po understandable din naman po kasi nga patuloy pong umiinit gaya na nabanggit nyo, tapos bumababa din yung tubig ng mga dam, hindi lang dahil ginagamit ng mga consumer o ginagamit po sa irigasyon. Pero po, ang sinasabi po kasi ng DOE, sapat po yung supply, wala pa sila nakikitang pagkukulang po sa kuryente na hahantong sa crisis. Pero nga yung mga unforeseen factors po, yung nangyari po, kaya po nangyari yung naganap this past week. Pero po, in terms of backup po, kasi nga po, meron naman pong mag-o-online na mga proyekto po at mga planta po na pwede pong itap at i-commission po whether renewable or non-renewable sources of energy kapag po kailangan pong huminto na po yung mga hydroelectric power plant dahil wala na po silang tubig sa mga dam. Inatasan po ni Pangulong Bongbong Marcos yung Department of Energy na tugunan yung sitwasyon ng kuryente sa bansa. So dito po, doon sa pakipag-ugnayan ninyo, kayo dyan sa Task Force El Nino, inaasahan pa po ba? Kasi sabi nga ng Pag-asa, ASEC, by May, itong darating na Mayo, mas lalong titindi yung init. Opo. Gaya po na nabanggit ko, Sir Benji, meron pong mga power plant na pwede pong i-commission o mag-online. Kaso nga po, kung halimbawa po, hindi ko lang po mabanggit which specific one. Kunyari po, magtatap po tayo ng coal-powered plant. Syempre po, mas magastos po yun kasi kailangan po ng panggatong po, di ba? So, isa lang pong consideration yun. So, yung other consideration is yung sa ano naman po natin, yung ating climate goals po para dun sa carbon neutrality po or yung mabawasan po ang ating carbon footprint. So, yan po yung mga isinasaalang-alang po ng Department of Energy. Kung ma-decommission po yung hydropower plant, meron pong pwedeng itap na non-renewable, yung mga coal po, pero meron din naman po yung geothermal pa rin. So, yun po ang pwedeng gawin po na hakbang sakali pong lalong lumipis yung supply ng kuryente. Pero po, ang magiging epekto niyan in the case of commissioning yung mga coal plant at saka yung ibang planta, posible po tumaas yung singil sa kuryente. Pero po, having said that po, meron pong backup po na mga power plants na pwede pong mag-online this summer season. Opo. Kagaya nga na sabi niyo may backup, ano? Pero yung mga malalaking malls,
pati na rin yung malaking establishmento. Meron naman silang backup power supply. Tama po ba, ASEC? Ano? Opo, yan po yung actually tinatawag o hinihikayat po ng Energy Regulatory Commission at ng Meralco dito sa Metro Manila at sa concession area nila. Yung sumama po sila sa interruptible load program. Ang ibig sabihin po, kunyari po nabanggit nyo yung mga malalaking mall, meron silang generator para po medyo po mabawasan po yung load ng ating grid. Pwede po doon sa mga panahon po na mataas talaga yung demand sa kuryente, pwede pong mag-shift sila doon sa kanilang generator instead po mag-tap sa Meralco para po yung generator nila ang gagamitin. Dito naman po doon sa interruptible load program, pwede po namang, hindi po pwede, i-compensate po naman ng gobyerno yung mga private company na gagamit po ng generator kasi ang generator po, di ba, gumagamit po siya ng fuel. So, yun po ang isa sa mga posible pong or hinihikayat po na gawin, lalo na kapag malalaki po yung mga establishmento at yung mga building po. Nung itinatag po nung itinatag po ito, ibig sabihin po ba nito nung tinatag yung Task Force El Nino, nagkaroon po ba ng pag-uusap kaugnay dito sa kuryente, ASEC? Ito ba yung isa na talakay before habang ginagawa? Opo, tama po yun, Sir Benjino. Kaya triname-line po ng Pangulo yung pag-reactivate at pag-reconstitute ng Task Force El Nino para po talaga makafocus dun sa 5 key areas. Nabanggit na po natin dun sa programa nyo at dito nga po sa executive summary noon na yung 5 key areas. Yung food security, water security, energy security. So yung pangatlo po, health, pati yung public safety or public security po. So sa top 5 po na priorities, kasama talaga yung energy security. Kaya po sa meeting po ng Task Force El Nino at pag nag-uulat po ang Task Force El Nino sa Pangulo, kasama po ang Department of Energy dyan, kahit hindi po siya isa doon sa mga pangunahin o principal agencies ng Task Force El Nino. Pero kasama po palaging nag-uulat at nagbibigay ng mungkahi at updates ng Department of Energy. ASEC, puntahan naman natin. Isa pa to, maliban dito sa kuryente na napakahalaga, bagamat ito nga yung isa dun sa epekto talaga nitong tag-init. Itong agrikultura natin, ASEC, gaano ba katinding idinudulot na nitong sobrang init ng sa mga pananim ng palay at iba pang pagkain, yung pati mais, pati raw yung mga mani, apektado na rin ASEC. Opo. Sa huli pong advisory or yung situational bulletin po ng Department of Agriculture, yung danyos po sa agrikultura nasa 3.94 billion pesos na po. So, malaking part niyan po, syempre po yung sa palay po, 2.36 billion po siya. At yung sa mais po, mas maliit po ng konti, nasa 600 million po. So, tama po yan. Patuloy po talagang tinututukan kasi nga po ng gobyerno, kasi nga po ang iisipin po talaga ng mga tao. Pag tumataas o habang tumataas po yung damage and losses po sa agriculture, baka po magkulang po yung supply ng kuryente, hindi po ng kuryente, ng pagkain. Pero po, ine-emphasize po din namin dun sa report kasi po, pag makakita ka talaga, ay bilyon. At tapos hindi na po titingnan yung ibang datos Pero may kabilang po dun sa datos na inilalabas ng Department of Agriculture. Kunyari po, ganito karami yung pinsala sa agrikultura, nasa 66,000 hectares. Okay. Meron pong porsyento po nun na, in this case po sa nabanggit kong halaga, 76% po nung napinsalang taniman, pwede pong ma-recover. Pwede pong mapakinabangan pa yung pananim. Bagamat hindi po umabot doon kumbaga sa hindi siya nag-mature fully, pwede pa pong mapakinabangan yan whether kainin locally, kung hindi man po mabenta, or pwede naman po maibenta pa maisalba pa yung iba. So, ganun po sana yung pagtingin po natin sa datos. Kung makakita po tayo ng halaga, kailangan po i-breakdown po natin para malaman natin na ito, meron pa palang pwedeng isalba. Pero kasi, kapag po kasi talaga nagsusurvey ang Department of Agriculture, base po sa nakikita nila, dilaw na itong isang ektaryang ito or brown na yung
pananim o bitak-bitak na yung lupa, doon po nila po binabati kasi yung kanilang pag-compute po. Pero hindi po ibig sabihin na kung brown po yung isang hektarya na ng palayan, wala na pong mapapakinabangan doon. So, yung binibigay po naming figure po kasi during El Nino time po kasi, pero compared to yung normal harvesting or planting season, hindi po kasi ganun talaga yung itsura ng mga pananim o hindi ganun yung kalagayan. So, kaya po nag-estimate po o nagbibigay po ng projection na hindi po ito yung ideal po na situation sa mga pananim. Kaya po nagkakaroon ng damage and loss. Yun po, ang sabi ng National Irrigation Administration, ginagawa naman nila yung paraan, lahat, para mapatubigan. Pero talagang yung iba raw po, hindi talaga inaabot ng tubig, ASEC. Opo, yun po sa projection ng National Irrigation Administration, dun po sa mga areas sa buong Pilipinas po na napapatubigan nila taon-taon, 20% actually yung projection nila na hindi maaabot ng irrigation. Yun po yung mga bandang dulo-dulo na po ng mga irrigation canal. Pero sa huling pakikipag-usap ko po sa NIA po kay Administrator Gillian, sinasabi niya po na dun sa 20% na yun, actually 1% lang po yung hindi talaga natubigan. Although, pag makikita nga po natin, Sir Benji, sa mga balita, dito sa Benguet, natuyo na yung mga sitaw. Dito sa Occidental Mindoro, natuyo na yung mga sibuyas, ganun po. So, yun po kasi nga po, dahil po nakakakita tayo ng visuals, very compelling po, na totoo naman po. Kaya nga po, ang mas focus talaga po, kung nakakita po tayo ng ganung sitwasyon na wala na talagang maani itong si Mang Jose na ating magsasaka na kinapanayan, ang focus po talaga is paano siya matutulungan kasi wala siyang kabuhayan. So, yun nga po, the damage or the figures will speak for themselves. Very daunting siya, nakakabahala po. Pero po, kailangan po nating himayin at on the other hand, kailangan po talagang tulungan yung tao po, mismong tao, yung kanyang mga pamilya, na naapektuhan po. Batay po sa Philippine Statistics Authority, maganda naman yung ani nung palay, itong mga nakaraang panahon, itong first quarter hanggang sa ngayon dahil nga rito sa tag-init, hindi masyadong naapektuhan. Tapos sabi nga ng National Irrigation Administration 1% o 20% nung kabuuan. There's no such thing as perfect, di ba, ASEC, Pero maganda. Pero inaasahan ba natin itong mga darating na panahon? Dahil sa epekto na rin ng El Nino hanggang Mayo, inaasahan po ba natin na mag-aangkat tayo ng bigas, ASEC? Yung sa pag-aangkat po, Sir Benji, kung ano po yung naging projection po ng Department of Agriculture, yun pa rin po. Kasi actually po yung US Department of Agriculture, may sinabi sila na itong taon na to mas mag-aangkat pa ang Pilipinas ng bigas, na actually po kinontra po yung ng Department of Agriculture kasi po mas kakaunti po. Hindi po yung pinoproject po na figure na aangkatin na project po ng Amerika ang iaangkat natin, mas nabawasan po. Ibalik po natin dun sa sinabi nyo kanina at saka ng National Irrigation Administration na yung 1% yung hindi natubigan. Kaya gusto sana nila na ibalita din po natin sa ating mga kababayan na yung 99% po na natubigan, okay pa naman po. May lumapit po sa akin yung isang beses, sinabi, bumababa na yung level nitong dam na to. Pantabangan yata yun nung minsan nasa Nueva Ecija kami. Sabi, paano po yung irigasyon? Paano po yung mga pananim? Palagi yung sinasabi na harvesting season itong March at April, itong huling harvesting or cropping season na yung September to March. Pero po kasi kailangan din ipaliwanag, pinaliwanag din sa akin ng DA, na actually ngayon po kapag harvesting season, may mga magsasaka na sinasabi nila, wag na kayo pong mag-release po ng tubig ng irigasyon sa mga kanal kasi gusto namin na matuyo na yung mga sakahan namin, bumaba na yung tubig doon para po maani natin. So, hindi po kasi pag nakakarinig po tayo na bumaba na yung level, wala nang umaabot na tubig, meron din po kasing component na hindi na natin kailangan mag-irrigate kasi kailangan mag-ani na tayo. So, yun po, kailangan po talagang himay-himayin yun at ipaliwanag sa mga tao. Hindi lang po yung macro picture na bumaba yung tubig ng dam na nag-i-irrigate
natuyo yung palayan. Pero po meron po talaga, ang kailangan pong sabihin po is meron pong natanim, meron pong nabuhay, meron pong aanihin. Opo. Asek, nakausap ko yung Benguet Farmers Cooperative. Ano? Sinasabi nila na may mungkahi sila. Bagamat nahirapan sila ngayon dahil yung ilan dun sa mga inaani nila, maraming natutuyot. Ngayon, nakahanap sila ng solusyon, gusto ko pong ipahatid sa inyo kasi part ang Department of Agriculture ng Task Force El Nino. Sinasabi po ng kooperatiba ng Benguet na sana matulungan sila. Meron silang proyekto na ipinahatid na po sa Department of Agriculture para bumaba yung presyo ng mga pangunahing bilihin, yung lahat ng mga kinukuha nating gulay at iba pang mga pananim, high at saka lowland crops, sana po ay matignan mabuti ng Department of Agriculture yung kanilang panukala para po matugunan daw yung tumataas na presyo dito sa merkado, particular po sa Metro Manila. Opo, naintindihan po na yung po ng Pangulo sa Department of Agriculture, walang manamantala sa sitwasyon. At yung in terms of yung cost po ng production na pinapasan po ng ating mga magsasaka, yan din po ang tinututukan para alam na po natin ngayon na may mga magsasaka po tayo na nangutang pa para makapagtanim dun sa huling harvesting season. At ito naman, lugi sila dahil mas kakaunti o baka yung iba wala nga pong inani ngayon. Mm-hmm. So yan po talaga, yan po yung sa pag-aabot po ng tulong at sa pag-validate po ng Department of Agriculture, lalo na po dun sa mga LGU na lumapit o yung mga samahan na mga magsasaka na lumapit sa kanila, tinitingnan po talaga kung ano yung kailangan para po yun po yung matugunan. I'm sure po, kasi nga po ang problema din po, lalo na po, nabanggit po sa akin yung sa Benguet, sa CAR po, sa region po ng Cordillera po. Opo. Medyo malalayo po yung mga lugar po, kaya medyo nagkakaroon po ng konting delay sa assessment po ng mga Regional Field Office ng Department of Agriculture. Pero yun nga po, humihingi po kami ng kaunting pasensya. Pero makakarating po kung ano po yung mga mungkahi at kung ano po yung kanilang mga rekomendasyon. Mm-hmm. Pati na rin po yung kanilang mga hinihiling na tulong po mula sa gobyerno. Nung Friday, kausap ko sila, Sec, na-submit daw po nila yon 2023 pa, December yata or October. Pero hanggang ngayon, first quarter, natapos na po. Ito ay makatutulong yung magsasaka doon sa Benguet, mas mapapadali na maiparating sa Metro Manila and other parts of Luzon yung pong mga inani nila. Sana ito po nais ko lang iparating sa inyo para sana po ay matugunan naman ng pamahalaan. Asek? Opo, kung tutuusin, Sir Benji, nakalimutan ko lang yung actual na tawag doon sa unit ng Department of Agriculture. Meron pong ahensya na nakapaloob po sa Department of Agriculture na siya po yung naghahanap ng market o ng merkado po para sa mga magsasaka po. Kunyari po, yan po, natutuyo po yung mga pananim o wala pong bumibili na mga pananim nila. Meron po kasing unit talaga sa Department of Agriculture na maghahanap po ng market kung saan po pwedeng ibenta yon. Kung meron po silang kooperatiba, yun yung kakausapin nila. O pwede nating ilagay, ang alternative po is, alam po natin yung kadiwa ng Pangulo. Mm-hmm. Kung meron po kayong mga pananim na walang bumibili o nagkaroon ng in another scenario po, kunyari nagka-oversupply, yun po, nagkakaroon po ng market matching at doon po dinadala yung mga pananim na hindi po na napapakinabangan o hindi po nabibili po for whatever. Sige po, tatanong ko po sa DA kung meron na po silang idea po doon sa sinabi niyong mungkahi po noong December 2023 ng mga kooperatibang. O maliban pa ron, Sek, ito pa, yung baboy, itlog, manok, may nakita na rin pagtaas sa presyo. Isa pa to, maliban dun sa mga tinatawag nating mga produkto na gulay, bagamat meron pa rin ito, nakikita pa rin natin. Ito, lumiliit pa yung itlog, Yusek. Alam ninyo,
ang laki ng ng sakop nitong task force kaya pati ito na itatanong ko sa inyo, Asek, baboy, itlog at manok. Opo, actually po may datos po ang Department of Agriculture dyan in terms of yung dun po sa nabanggit nyo yung livestock and poultry sector po. Opo. Mataas na rin po yung danyos doon, nasa 7 million. At nito mga huling araw po, yun nga, nalaman po natin sa balita na dahil nga po sa tindi ng init po yung mga itlog po na nililay po ng mga manok po mas apektado na po siya, mas maliit o hindi po yung tulad ng dati. Kaya po, yan din po pag-uusapan o pinag-uusapan po yan ng DA-DTI within the task force po kung paano po talaga. Kasi yun nga po, ang sinasabi nga po ng iba, hindi lang naman yung tao o yung pananimang apektado, palagi po nakakaligtaan yung mga hayop, yung mga baka. Kayo po yata yung nagtanong sa akin, Sir Benji. Natatandaan ko yun. Opo, sa programa niyo po sa gabi po. Parang sinabi niyo, magbibigay sila ng native animals. Opo. Pero ano po ang kakainin ng native animals o anong iinumin ng tubig kung panahon ng El Nino? So, yun po talaga po, yung sa Bureau of Animal Industries din po within DA, pinag-uusapan po talaga din kung paano po matutulungan. Hindi po binabaliwala o hindi po nakakalimutan po yung ating mga inahin, yung ba ang tawag doon? yung mga baboy po, yung mga manok po, kasi nga po pati sila po apektado. Tapos as a consequence po yung kanilang mga pinoproduce po na pagkain, gatas, karne, itlog, magkakaroon din po ng epekto in the long run. Iyan na nga. Last but not the least, Sek, siyempre, isa rin dun sa naka-apekto rito ay yung epekto ng kalusugan. Ano na po ba yung sitwasyon ng kalusugan natin sa bansa? Kamusta na po yung monitoring ng ninyo, Task Force El Nino kasama ang Department of Health? Nariyan na po yung iba-ibang sakit na kaakibat ng taginit, tulad ng pertussis. Ito na, meron na, hika. Sakit sa balat, ubot sipon, dengue at iba pa. Ako last week talagang inubos sipon at hinika ako sa tindi ng init, Asek. Opo. Sa ngayon po, base po sa huling datos na nakita ko sa mga ulat po ng Department of Health, wala pa pong outbreak levels. Pero obviously po dun sa mga area po, particular yung mga nagdeklara ng state of calamity because of water crisis in particular. Kasi karamihan po na nagdeklara ng state of calamity ay dahil po sa pinsala sa agrikultura, pero meron pong nagdeklara because of water crisis o yung kakulangan ng tubig. So binabantayan po na hindi po magkaroon ng diarrhea. Pero meron po yan, diarrhea for example, cholera. Sabi niyo po yung mga ubot sipon dahil sa tinding init. Lalo po sinabi po ng Pag-asa na posible po yung heat index umabot pa ng 50 sa mga darating po na linggo sa kasagsagan po ng tag-init. So, yung po talaga, we cannot emphasize enough po kasi syempre po, kahit po sinasabi po ng Department of Health na binabantayan po natin na hindi magkaroon ng outbreak, handa po ang ating mga public health institution para tumugon po sa mga posibleng pagkalat na mga sakit. Dapat po magsimula din sa atin po. Ako po, kahapon po ba yun, o 2 days ago, meron pong, nagkakaroon na po ako ng sore throat dahil sa labas-masok po sa opisina na air-conditioned sa tapos may kukunin ka sa labas. So yung temperature difference nakakapagdulot po ng ubo, sipon, sore throat po. So kailangan po natin bantayan. At saka po yung tubig talaga. Inom po tayo ng inom ng tubig hanggat maaari para po malabanan natin yung epekto ng matinding init. Asek, mag-ingat ka. Mahirap yung magkaroon ng sore throat. Hindi ka na makakapanayam. Importante. Napakahalaga kasi natin magbigay ng update. Bagamat paulit-ulit ka namin nakakapanayam kasi iba to kumbaga itong panahon na ito dapat meron palaging updated talaga yung ating mga kapuso sa nangyayari Opo. Sir Benji, gusto ko lang mag-take off po doon sa sinabi niyong paulit-ulit. Meron po ako natatanggap na criticismo kasi na sinasabi, ito ka na naman, ito na naman si... hindi ganoon. Spokesperson na sinasabi niya, gumamit ng balde. Ano daw yung mga minumungkahi kasi gumamit ng balde at tabo, wag mag-hose, wag magbide, uminom ng tubig, sumilong sa araw, magdala ng payong na
sinasabi nila very basic, very elementary. Pero po nga, at the end of totoo. the day, totoo po yun, nasa atin po talaga. Ako nga po, sinusulong ko po talaga yung behavioral change po. Kasi nga po, kanina naglalakad lang po ako kaninang 6:00 ng umaga dito sa aming lugar. May nakikita ako nag-garden hose pa. Meron naman nagbabalde. Depende po. Kasi parang hanggat hindi nyo po talaga nafe-feel, parang, di ba meron po tayo, hanggat hindi mo nararanasan, hindi ka magbabago ng ugali mo. Siguro meron tayong mga kababayan na, ay, nasa aircon naman ako, hindi naman ako apektado niyang init. Kaya wala po silang binabago sa kanilang attitude at behavior. Pero po, yun nga, kung kahit konti lang pong adjustment sa ating behaviors, sa pagtitipid po ng tubig, sa pagtitipid ng kuryente, pagkain, at sa pagbabantay po sa ating kalusugan, malaki na po ang magagawa nun po talaga para po malabanan po natin. Opo, mas nakararaming Pinoy yung walang aircon. Mas nakararaming Pinoy yung lumalakad sa lansangan, papasok Tama sa po. kanilang mga trabaho. Ano? Ako yung nagtanong sa inyo, Asek, yung natatandaan ninyo ron, yung mga inflatable na mga swimming pool. Ako yung una nagtanong sa inyo na papayagan. Di ba? Nakiusap din kayo eh. Mas maganda, Asek, bagamat paulit-ulit, wag tayong magsawa dyan sa mga pahayag ninyo, Asek. Opo, yung halimbawang po yan ng inflatable pool, ginawa po ng GMA ni Ian Cruz yung storyang yan nung February po. Tapos, nung April po, pinick up po nila ulit. Nila meaning yung iba pong kasamahan natin sa media. Meaning po, nung February po, nang ginawa ni Ian Cruz yung storya sa 24 oras, wala pa pong masyadong pakialam yung mga tao kasi hindi po nila napapansin yung init, hindi ng init dulot ng El Nino. Tapos nung Abril po, nung tumataas na po to dangerous levels yung heat index, inulit na naman po ng mga kasamahan natin sa media yung mga tanong tungkol sa balde, sa inflatable pool. Kasi yun nga po yung sinasabi ko na hanggat hindi po nararanasan, wala pong mag-a-adjust po ng kanilang kaugalian o ng kanilang attitude o behavior. Pero sana po, sa simula pa lang, nung nagpapaalala na po kami, sana po, kahit pa paano po, sundin po natin dahil malaki po ang may tutulong. Hindi po dapat tayo magsawa sa panayam. Hindi po tayo dapat magsawa makinig pagkat marami po tayong matutulong. Lalo na ang Task Force El Nino ay napakalawak. Asek, maraming salamat sa oras at panahon mo. Bagamat linggo, alam ko naman nandiyan ka pa rin, Asek. Maraming salamat po sa pagkakataon palagi. Actually, si Ma'am Tuesday po ang naghikayat o humiling po ulit bago po nagkaroon ng sitwasyon po sa kanilang family. Pero kaya po, sabi ko naman, kahit kung kailangan niyo ako, pwede niyo naman po akong tawagan. Yun na nga, napakasipag ni Tuesday at nakikiramay tayo sa kanyang ama. Opo, nakikiramay po tayo kay Ma'am Tuesday. Yan. Anyway, Asek, maraming salamat. Ingat ka, may happy pa rin tayo. Happy Sunday pa rin, Asek. Salamat, Sir Benji. Happy Sunday po sa inyong lahat. Yan po si Assistant Secretary, Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villaraman, tagapagsalta ng Task Force El Nino.